Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Napatingin ako sa baba kasi itong isang aso ko ayaw umiwalay sa akin eh. Kahit magpunta ako rito sa studio, laging nakadikit. Kaya minsan di ako nakakaalis. Anyway, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong Shih Tzu. Ay, Shih Tzu. Pag-usapan ho natin itong tao politikong ito. Mga kababayan, ano na nangyari sa kaso ho ni kagalang-galang, karespe-respeto, walang kura-korupsyon sa katawan. Walang iba. Pakilala natin, Congressman Pulong Duterte. Palakpakan po natin mga kababayan. Ano na nangyari sa kaso ho nito? Di ba, kasi ang alam natin, ICI, meron pa bang ICI? Yung binuho ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi 'di ba isa-isa na hong nag-resign yung mga hukom diyan. Ha? Hanggang sa isa na lang ho yung natira, yung isang babae. Mm. Tapos ay magpapasa na raw ng kabuuang report ng ICI kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba nangyari dyan sa ICI? Kasi matatandaan natin mga kababayan, ito hong si Congressman Pulong Duterte alias 51 Million Boy ay minsan hong pinatawag ho dyan sa ICI. Pero hindi ho umaten. Ano naging sanction nun? Ano naging kaparusahan nun? Ba't nung hindi nagpunta? Bakit parang walang naging hakbang? Di ba according dun sa mga bali-balita, itong ICI maraming kapangyarihan ito. Pwede magbigay ng sampina or warrant or ano. Ano na nangyari? Ano yun? Natapos na lang ang investigasyon ng ICI, walang naging sanction or o anumang punishment doon sa hindi pagpunta ni Congressman Pulong Duterte diyan sa pag-iimbestiga ng ICI. Hmm? Ito pa mga kababayan, alam naman natin itong impeachment ni BP Inday Sara Duterte ay nasa opisina na ho ni House Speaker Faustino D. Yung mga ipinail ho sa kanya na impeachment case. Alam ko, tatlo na yan eh. Okay na yan, huwag nyo na sobrahan. Baka mapunta na naman sa technicality yan. Tulad ng 2024. Nagkaroon ho ng technicality, kaya ho na-archive yan sa Senado. No? At na-expire na ho yan. So wala na ho yun. May bago na hong mga nag-file ng impeachment case dito sa House of Representatives. Kumbaga back to start tayo, back to zero. Ay sure naman mapupunta sa Senate yan. Siguradong makakalagpas ho yan sa House of Representatives. Siguradong mananalo ang bilang yan kasi ho yung impeachment case laban kay BP Inday Sara Duterte benefits ho ito sa taong bayan. Kung totoong nagkaroon ng korupsyon sa DepEd at OBP, hindi katulad kay Pangulong Bongbong Marcos, yung isinampahong impeachment case laban sa kanya nung nakaraan na nabasura dahil wala raw value, walang halaga, walang kwenta, moro-moro. Hindi ko benefits para sa taong bayan eh. Benefits ho para kay Digong kasi ang nilalaman ho ng impeachment case sa kanya, impeachment case laban sa kanya na ipinail, ito raw si Digong, kinidnap daw ni PBBM at kinidnap ng Administrasyon Duterte. Administrasyon Marcos. Hindi katulad kay BP Inday Sara Duterte, yung nilalaman ho ng impeachment case, na isinampa sa kanya, para sa taong bayan. Nako mga kababayan, ito. Isa ho sa pinaka kontrobersyal. Lemon. Isa ho sa pinaka kontrobersyal ho, mga kababayan, mga nakaraang taon pa pinag-uusapan ito. Itong naging pondo ho ng distrito ni Pulong Duterte dyan ho sa Davao. Isang distrito lang yan ha. Hindi buong Davao yan, isang distrito lang yan. District 1 yata.
na according sa DPWH, ha, at according sa mga balita sa mainstream media, sa kasaysayan ho ng Pilipinas, ngayon lang ho nagkaroon ng ganong kalaking budget pondo. Ha? Ang isang distrito ng lungsod, ha, ng probinsya, tulad ho ng Davao, itong district ko na hawak ni Pulong Duterte, na sa loob lamang ho ng 2 taon, nagkaroon ho ng pondo ang DPWH sa kanila para sa istruktura ng halagang 51 billion pesos. Sa kasaysayan ho yan ng Pilipinas. Doon lang nangyari. 2020, ang cover ho niyan, 2020 to 2022. Parang sinakto na pagkalabas ni Digong, ah. Oh, Orange, ano ba? Nagbablog ako eh. Sumama-sama ka dito, anak ka ng istorbo ka. Oh, ingay ito ni Pulong. Ay, ni Pulong, ingay ito. Ang ingay nito ni Lemon eh. Sumama-sama ka. Ayan yun eh, mga kababa, hindi ko na-edit to. Ang kulit nito eh. Maririnig nyo talaga yung tahol eh, oh. Eh, mga kababayan, bakit ganon kalaki ang ginawang pondo ng DPWH sa isang distrito ho ng Davao, 51 billion pesos sa loob lang ng 2 taon, 2020 to 2022? Eh, akala namin, eh, ang Davao ay maganda na. Dati nyo pang pinagmamayabang yun. So, bakit kinakailangan budgetan ng 51 billion pesos sa loob ng 2 taon? Parang ganito lang yan. Halimbawa, may bahay. Maganda. Maganda. Pero, kahit maganda yan, medyo pag pumasok ka sa loob, medyo may tuklap ng pintura, medyo ganito. Gusto mo pa ring i-renovate, gusto mo pa ring, kumbaga, ayusin yung loob. Kumbaga, i-renovate yung mga patsi-patsi na problema. May pintura na tuklap, ganito, ganyan. Tiles na may konting biyak. So, ang pondo nun, maliit lang. Orange, ano ba? Come here. Ang ingay mo eh. Stay. Shit. Stay lang ha. O syempre, pagka ganun lang kaliit yung kukumpunihin sa bahay kasi maayos naman, eh dapat ang pondo nun, ang pondong kailangan ng tatay, maliit lang. Ngayon, kung yung bahay luma, gusto mong i-renovate, gusto mong ayusin para gumanda, umayos ulit, ang kailangan pondo ng tatay, malaki. Parang dun lang din yung sa Davao. Yung sa district. One na hawak ni Pulong Duterte na maayos naman Davao, sabi niya maganda. Ba't kinakailangan budgetan ng 51 billion pesos sa loob ng 2 taon? Anong gagawin niyo dyan? At ang nakakatawa pa nun, para sa istruktura yan ng mga lugar. Eh, bakit ganun baha pa rin ang baha sa inyo? Ha? Eh, nung nakaraan ho, nabash ho si si Pangulong Bongbong Marcos na may 5,500 na flood control project na nagawa na yung mga unang SONA bago pa nangyari itong mga investigasyon na ito. Nabigyan siya ng maling report, mga ghost project na report. O, nabash siya. Pero, kung titignan mo, hawak ho yan ng mga distrito. Hindi ka tulad dito kay Pulong, isang lugar lang sa Davao, District 1 lang. Tapos na-budgetan pa ng 51 billion pesos. Pero baha pa rin ang baha, may mga sira pa rin daan. Meron nga hong nagbablog sa TikTok na yung malaking bahay, mansion daw ni Pulong yun ha. Yung gilid daw doon sa kaliwa. May nagbablog. Bako-bako. Hindi simentado. Kaya naman, ito, mayroon hong post ito si Ramon Tulfo, mga kababayan. Ha? Basahin ho natin. Orange. Ayon sa aking Tweety Bird,
Isasabay ng mga kongresista ang investigasyon kay Davao City Congressman Paulo Duterte sa impeachment ng kanyang kapatid na si VP Sara. Nako po, naloko na. Nayayabangan kasi kay Pulong ang karamihan sa Kamara dahil hindi ito pumapasok sa kanyang opisina. Sabi ng Tweety Bird. Ano ba Tweety Bird yan? Iimbestigahan si Pulong kung bakit nakakuha ng 51 billion sa flood control at road project ang kanyang congressional district sa loob lang ng 3 taon noong panahon ng tatay niyang si Digong. 3 taon eh. Alam ko, 2 taon lang yan. 2020 to 2022. Takso yan ha. Nakarecord doon sa DPWH yan. Nasa mga balita ho yan. Bakit daw napakalaki naman ng nabigay sa district niya? Samantalang, kaya kapiranggot lang ang nakuha ng ibang kongresista sa kanilang distrito. Yan yung mga napapabalitan kaya daw ganun kalaki. Binawasan pa yung mga ibang distrito, ibang probinsya. Ibinigay sa kanya. Sa distrito niya. Panahon ni Digong 2020 to 2022. Pa-exit si Digong, no? Orange. Dito magkakaalaman kung saan napunta ang perang nilaan sa flood control sa distrito ni Pulong. Sabi ng Tweety Bird. Naku po, naloko na. Ayan na, dyan na magkakaalamanan, mga kababayan, ha? Ay sana ho, totoo ito. Para sa inyo rin to, mga taga Davao. Ha? Para sa inyo rin ito. Benefits ito para sa inyo, para malaman. Isipin mo. Sa isang distrito, pumundo ng 51 billion pesos sa loob lang ng 2 taon. Ano yung lugar nyo? Dubai? Ay, naging Dubai na. Ito pa mga kababayan, according kay speaking of Pulong, nako mga kababayan, may ito bagong issue ito, mainit-init pa. Ito ay controversial ho ito although nanalo ho sa senatorial candidate, pero putok ho ang pangalan nito, especially ho sa mga rider Pinuna ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang umano'y pag-eksena ni Mr. Busita sa syudad na nasasakupan niya. Aba, teka. Bakit napunta dyan si ano? Ba't biglang umeksena dyan si... Ba't napunta sa District 1 Davao itong si Busita? Di ba? Ito sa mga kali-kali EDSA ito may eksena. Orange, ano ba yan? Pinunan ni Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang umano'y pag-eksena ni Mr. Busita sa syudad na nasasakupan niya. Sa latest na Facebook post ni Representative Pulong nitong linggo, February 15, sinabi niyang naninigaw umano si Busita sa mga empleyado ng Davao na tila halal ng opisyal sa lugar. Aba, teka. Naninigaw. Mali naman yan, ha? Kung makasigaw sa mga city employee na maayos namang ginagawa ang trabaho nila, akala mo siya ang hinalal ng mga taga-Dabawenyo para mamuno sa syudad, saad ni Representative Pulong. Dagdag pa niya, you were not elected here. Our people choose their leaders. Respect that. Kaya naman inilatag ni Representative Pulong City Ordinance Number 0034-12 Comprehensive Transport and Traffic Code Davao City na umiral umano bilang proteksyon sa pampublikong kaayusan. Kung gusto mo mag-advocate, gawin mo sa tamang paraan. Dialogue, not drama. Policy, discussion, not public. Ito, mga tungkol sa traffic. Doon, ibig sabihin, doon umi-eksena si Busita. Bagamat hindi binahagi ni Representative Pulong ang buong pangalan ng anyay si Mr. Busita, ipinalagay ng ilang netizen na si dating One Rider Party List Representative Busita ang pinatutungkulan niya sa post. Sa kalusuyan habang isinasaulat ang artikulong ito, wala pang inilabas na pahayag
Si Busita. Ibig sabihin, doon naninita-nita si ano, si Busita. Baka akala ni Busita, kakatuwa ito ng mga Duterte, ni Pulong Duterte. Kung totoo ito, sinisigaw-sigawan ho yung mga empleyado doon ho sa City Hall, mali naman yan. Doon ho tayo sa tama. Hindi naman porket kinikriticize ho natin si Congressman Pulong Duterte, ibig sabihin kahit hindi maganda ang pagtrato or pakikipag-usap ni Pulong, ni Busita, ibig sabihin kakampihan natin si Busita. Mali naman yan, sir. Kung totoo man ito. Usapin ho natin ng tama. Yung mga empleyado dyan. Dahil malas na nga nila mga Duterte na nga ang nakaupo dyan tapos sisigaw mo. Wag naman ganon. Malas na nga nila dahil Duterte yung mga nakaupo dyan, di napapalitan tapos sisigawan mo pa. Wag mo namang todo-todohing malasin. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.